Studies. Meron din pala Davao School of Statistical Studies, no? Ayon dito, ito attack nila sa akin kasi sabi ko, fact, more than 40% of Philippines support impeachment, that's tens of millions. Ang sinabi, ang pangalan nito, The Free Thinker, sabi niya, tanga, anong tens of millions? 2,000 lang naman yung respondents. Ganun, ganun. Para sabi ko, I think yung mga kaibigan natin dyan, hindi na naintindihan, hindi po census ang... At Tapos, saka may dagdag pa diyan. Hindi naman daw siya na survey eh. Hindi naman daw naman, siya na survey. Oh. medyo bawal yata ang basic stats sa mga kaibigan natin. Ito, Yeah. alam mo ba ito? Ito mukhang Pepito, hindi ko maintindihan. EB Jugalbot. I mean, who are, who are these Yan people? yan ang problema sa iyo, Richard, eh. Yeah. Pumapatol ka sa mga bumabalak sa iyo. Hindi, Dapat hindi. tignan mo na lang siya positively, no? Ang puno ng mangga, pag namumunga, binabato. Sabi ng lolo ko. So, ibig sabihin, may kaunti kang bunga kaya ka binabato. 'Di ba? So, makinig ka na lang sa mga matatanda. Huwag mo masyado patulan lahat yan, no? Binibigyan mo lang sila ng kwan eh, ng space eh. Binibigyan mo lang sila ng kwan eh, ng pansin. Ako, I Pero, just ang smile. I ganda just kasi, ang laugh. daming emoji na tawa eh, 98%. Speaking of, wag mong bigyan pansin, oh, guess what? Oh. Isang paborito natin dating senador, nag-message nung isang araw, yung sinabi ng toxic masculinity tayo, tapos sabi, ano ba naman to? Sabi ko, exactly. Pero hindi ko na po i-post kasi sabi ni Ronald, not worth making patol. Pero si, nakikita. Kaya sabi ko, maganda patulan, kaya pagtawanan, kasi kung mukhang syunga, pagtawanan mo na lang para matapos na. Pero hindi pa ako Hindi, tapos. pero kung babasahin mo kasi yung mga comments, may mga sumasagot na eh. No? Wow. Ikalawa, kung babasahin mo yung dami na nagbe-view, hindi naman ganun karami. Pag nilagay mo sa Facebook mo, katulad ng ginawa mo, edi lalong Hindi. dumadami. Lalong Pero, dumadami. Oh. pero marami yung Oh. emoji na 99% tawa. Pero speaking of ito, itong Davao School of Statistics, ito favorite columnist mo, hindi ko napapangalan, ikaw lang nagpapangalan. Oh. Kino-question niya yung SWS, hindi daw legit yan. Nung time na mataas si Sarah, hindi nila kino-question na SWS naman time. Pero ngayon biglang galit daw sila. At ito statistical analysis ni Kuya. Hindi ko na kung background journalism yata ang background to. But anyway, SWS poll asked 2,106 Filipinos about their views. A huge 53% said they weren't aware of such a move to remove Sarah. So, nag-nitpick talaga siya at kine-question niya dahil strat-based ADR daw. So, dilawan daw yung ganyan-ganyan. Ano Mas masasabi mo matindi nga dito? yung banat eh. Hindi lang dilawan eh. Oo. So, ano masasabi? No, The Big ganun yung, C. ganyan na naman sila, eh, diba? Itong mga, The Big C. mga Hmm. matatalino natin mga kaibigan na na taga-kabila na hindi ko maintindihan, we should have, ano daw, bati ako binanat kasi ako dito, sabi niya ito si Ray Darn, dapat alam niya yung basic statistics, mga wet lang parang hindi po census to. So are there other surveys also like Octar Pulse Asia? You shouldn't be surprised. Although I'm sure na ka-questionin din nila yan na bakit 1,000 lang na interview yung mga walang Well, background. halimbawa, yung pagbaba ni Sarah sa mga surveys, lahat yan eh. Even yung paborito niya, yung Publicus, na bumababa siya ron. So, kung titignan mo yung pagbaba, yung trajectory, ako yan, parang halos universal sa lahat ng surveys dito. No? Even yung mga surveys na wala ako masyadong tiwala. Oo. Just to be clear, I think more like yung isa gustong-gusto niya si Sarah. Like, the other way around. I'm not sure gaano ka-requited ang dynamics, but I don't want to go there. Um, Hmm. Sir Ronald, hi. Can we say that fundamentally what we're seeing right now is mutual destruction? Kasi I'm also looking at BBM's number. It's also very bad compared to your boss, Pinoy, compared to Digong. Ang baba ng approval ratings ni Marcos. These are historically low numbers. Grabe. I mean, we have to go back to Arroyo's time probably to find something comparable. Dapat ba mag-panic mode na si BBM looking at his numbers? Well, yes, dahil mas mataas lang siya kay GMA eh. Yun nga, No? exactly, di ba? Tapos maraming mga problema na hinohaunt siya. Yung usapin ng namatay. Wala na tayong Okay topic. lang. We're good, we're good, we're good. Sino Ha? Who is Namatay, hunting who? namatay yun. Namatay kasi bigla namatay. Akala Hindi ko kasi namatay. sabi mo, may nag-hunt, Akala, biglang may namatay. Like, oh my God, akala ko namatay, what's going akala on? ko namatay yung laptop, bigla nagdilim eh. Hindi, okay lang. Ikaw na, sir. Oo. Sige lang, Sir Ronald. Oo. Buhay, buhay pa So ano tayo. yung tanong mo kanina? Sabi na distract ka. Hindi, Oo. magpa-panic mode na ba si BBM?
Kasi sabi mo nga, di ba? Well, Since sabi ko nga, Arroyo, we haven't seen this number. sabi ko nga, pinakamataas lang siya kay GMA, which is not which is not very positive, It no? is not a base you want to base Oo, on. No? yun yung una. Ikalawa, halimbawa, itong record high self-rated poverty, 63%. Medyo mataas yan, ha? The worst The since highest in two 1990s. decades, Oh. no? Tapos, halos ang sinasabi nila, paabot na sa, kwan sa level ng isang kwan ng crisis level. So, kung hindi nila ayusin yan, that's basically food poverty, eh. That's basically food inflation, no? That's basically lack of productivity sa ating agriculture. Dapat yung palitan yung Secretary of Agriculture, no? Dapat yung palitan yung mga nagpo-produce ng ating mga pagkain. At more Wait, importantly, Sir Ronald, just dapat durugin niya yung mga sorry, sorry. kartel. Sorry, Hmm. Sir Ronald, let me clarify. Meron tayong Secretary of Agriculture. Akala ko Secretary of Aquaculture. Yung Tama, tama. Oh, parang isa siya sa problema. Parang cartel din siya no? Parang cartel din siya. Sabi ng presidente, sabi ng speaker, no, kailangan durugin yung mga cartel. Dalawang SONA na tema niya yan, yung mga cartel, yung mga smugglers, yung mga hoarders. Pero wala pa ako nabalitaan na nakasuhan o nakulong. 'Di ba? Tapos lumalala ang food inflation, lumalala ang scarcity ng pagkain kaya tumataas ang presyo ng paborito mong kamatis, no? ikaw, yeah, Record hindi extra yun, rice. no? Kamatis. Etc. Tapos ito yung record high na self-rated poverty. Tapos ito pa yung impact ng budget, no? Etc. etc. So lahat ito ay syempre partly problema ng messaging, pero partly problema ng governance. So what are they doing? Who's manning the store? No? Kaya yung narrative ah, dun sa monstrosity ng mga Duterte ay namamasahe dahil lumalabas itong ganitong klase mga problema ng gobyerno, ng bansa. Kaya natatabunan yung napakaganda na Quadcom report, no, na two-thirds ng populasyon ay sinusuportahan. So nababago yung narrative, nababago in favor of the Duterte. Kahit ang daming pwedeng ibanat sa kanila, kahit pwedeng ibalik yung ipaalala sa tao yung kanilang monstrosity, di ba? Ang problema, ito yung mga lumalabas, no? At kung hindi nila yan ipipin down at bibigyan kahit man lang ng panimula na solusyon, no? Mayayari sila. Maraming low-hanging fruits eh. Maraming low-hanging fruits na pwede silang gawin. Halimbawa, yung hinihingi ng labor na 150 peso minimum wage increase. The second since 1989. Since 1989, no? Yan ang second request for a minimum wage increase. Ibigay mo na yan, no? Bigay mo na yan. Ano naman 150 pesos, no? Yung gusto nila magkaroon ng impact sa across the board, tanggalin yung excise tax for at least 1 year. Yung excise tax, lahat yan tatama eh. Food, transportation, no, inflation, lahat tatamaan May yan eh. positive So, multiplier. Eh. oh, that's 12%, no, of the cost of gas, etc. So, ito yung mga low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng legislation. Pwede itong gawin ng presidente, no? Kaya yan, 1, 2, 3, 4, 5. Isang supplemental budget para sa education, isang supplemental budget para sa 4Ps ng DSWD. Yung ganun ba na pwede mo nang gawin together with low-hanging fruits para makaalis ka dun sa rat na kinakahulugan mo ngayon dito sa crisis na ito. No? Pero hindi ko alam nga kung who's manning the store. Sino nagka-crisis management? Sino nag-aayos ng messaging? No? Marami Ah, yatang pinto eh. May mga pumapasok sa pinto, sa bintana, sa roof. Um, so, speaking of so, so, monstrosity si- and low-hanging fruits and all of that, what oh, is your read of the Zaldico and the reshuffling, seeming reshuffling happening within the legislature? Of course, there was a big question sa Bicol kanina at kahapon when I was there. Siyempre, because ako Bicol ito, may implikasyon ito sa local races. Grabe rin pala yung politika sa Bicol, no? Grabe. I mean, my goodness. Puro eh. pa-disqualify kung ano Oh, nangyari. Yung isang mayor natanggal dahil murder case daw. Ganun. But yung isang narrative na lumalabas is
may hindi natutuwa daw sa Malacanang, whether it's First Ladies, BBM, kasi parang curb your enthusiasm. Of course, there's a more accurate way of it. But I'll just say, medyo nag-curb your enthusiasm problem dun sa mga budget allocation ahead of elections. Yeah. Ano bang basa mo dyan? For my vantage point, medyo napag-usapan na rin natin to dati. This is partly due dun sa intramurals within the government. No, may mga important high-ranking officials na nag-aaway-away sa loob, no? At itong mga nangyayari sa bansa ay nakaka-feed dun sa away na yon. Sasabihin ng isa, "Uy, ito ay bagahe sa iyo. No, ito ay bagahe sa iyo. Ito ay very unpopular. Ito yung sinisisi sa lahat ng problema, no? etc. I-unload mo muna, no? Kaya tingin ko isa 'yon sa naging output na tanggalin si Saldico. Whether siya So ay isang proxy war, sacrificial you're lamb, saying it's a whether proxy siya war. ay Proxy yeah, war. whether siya ay resulta nitong bangayan na ito or whether siya ay dahil dito sa problema sa budget, sa economy, etc. So it can be all of the above. Pero ang sigurado ko, hindi ito nagtatapos kay Saldico. No? This will be a continuing dynamics within. Lalo na kung merong leadership vacuum. Lalo na kung may political vacuum. All of this they will get at each other's throats eh. Usually, dapat dyan, inip mo in the bud eh. No? With your strong leadership. Or that, o kung ayaw mo ng strong leadership, with your charm. No? With your charm. No? Pero kung hindi mo magawa ng charm or leadership, kanya, mag-unravel yan. Ha? At eventually, tatamaan Ah. ka. No? Well, mukhang wala tayong fox, wala tayong lion. Marami daw mga crocky, alligator. Yan ang problem. Tsaka yung executive secretary mo is not really political. Not a crisis manager, no? So, Not a communicator too, you know. di rin siya magaling na communicator. So, mas ang role niya, mas legal. But that's just one aspect of an executive secretary. Ikaw yung linchpin eh. Ikaw yung first and last line of defense of the Andiyan naman si president. Enrile, di ba? I mean, Oh, if you ikaw want yung luminaries. parang mahirap maging bombero si Enrile, no? Tika patay ng apoy kung ikaw ay gigising na hapon na. No, dahil ikaw Wait, na Sir hindi mo Ronald, masisisi aminin kung mo, ikaw ikaw ay rin 100 years old na. ikaw rin Oo. hapon gumigising kaya sana mamaya kaya wag tayo matagal ngayon kasi kailangan natin gumising na maaga. Oo, Kasi, oo, oh, nantok na ako eh. sorry na Sir Ronald. Don't worry, papatapos na to. Oo. Kasi pinahintay mo ako kagabi kaya pawi yan sa akin, nagtampo ako sa Charot. No, seriously, Sabi ko naman sa'yo eh. joke lang. Oo. Kasi every 2 hours may Oo. update ka. Pa-depress at pa-depress yung mga updates mo sa akin para sabi ko, masirang tulog ko dito. Ayoko na makinig kay Sir Ronald. Now, going back to this, so what's gonna happen to the impeachment then? What are the scenarios we're looking at? Which one is the most probable? Is there a plan B? Is there a Well, blunder? yung dating scenario, di ba? Ah, to go or not to go. Mukhang yung not to go ay out of the question na, no? Yung hindi Okay, then that's itutuloy. good. Mas That's yung good. mas yung to go hati sa dalawa. Will it happen after election or will it Timing. happen before election, no? Yung will it happen after election, whether yan ay aakyat sa or magpapatuloy ba yung impeachment even after the election or talagang pipiliting matapos before the election. So ganun yung mga debate, ganun yung mga permutations, ganun yung mga Hindi nuancing. pwede Pero isabay. mukhang Like you get the oh, ball rolling and push it to the Senate during elections and then get the voting somewhere in between, transition to the next pwede, Congress. pwede, no? Di ba? Pwede. Well, yung best case para sa mga proponents ng impeachment, ma-fast track yung impeachment sa House, umakyat sa Senate, at kahit kumakampanya yung ibang senador, ay dumadalo sila dun sa mga may importanteng hearings or trials, tapos tapusin siya bago matapos yung term ng kalahati, no? Na mga senador. So ganun yung isang possibility. Yung isang possibility ay
ma-impeach si Vice President Sara during sa term ng 19th Congress, yung present Right. Congress. Right. Before Iakyat, mag-transition. Oo. yes, iakyat sa Senate, no? Pero kahit hindi matapos sa Senate, magpatuloy yung trial kahit kalahati ng Senado ay mga bagong senador na. Ang sinasabi So nila pwede ay yan technically na iba na yung composition pero hindi yes, ka start from scratch. dahil ang Interesting. sinasabi nila dahil yung Senate as a trial court dun sa may impeach is no longer just a legislative institution. Right. Sa legislative institution kasi pag yung bill na final mo halimbawa sa term ngayon, pag hindi yan natapos pagdating ng eleksyon o June 30, wala na yan. Kailangan mag-refile ka ng Yun bill. nga, Yun yung magre-reset siya. legislative process. Magre-reset siya. Pero what you're saying, when Yes. municipal, hindi siya Pero kung magre-reset. pero Cumulative. yung Senate as a trial court nagbabago yung kanyang katangian. It is transformed into a quasi-judicial court. At sa korte, hindi kinakailangang kahit magpalit yung judge ay yung kaso ay mawawala na. Ibig sabihin, pag nag-file ka ng kaso sa korte, kahit palitan yung, halimbawa, Sandigan Bayan, tatlo ang judge, kahit mawala yung isang judge, magpapatuloy yung kaso. Kahit palitan yung isang judge, magpapatuloy yung kaso. Hindi magbabago, Hindi no? Dahil magre-reset. Oh, yung, isa siyang korte. Parang ang sinasabi ng iba, malinaw yan sa konstitusyon. Walang ganyang klaseng nuancing sa konstitusyon. As an impeachment court or as a trial. trial court, ay magpapatuloy yung kaso kahit nagbago yung kalahati. So, pero siyempre, kaya question niya sa Supreme Court nung Yun nga, mga yung anti-impeachment, etc., procedural. etc. Pero parang ang sinasabi ng iba ay iba yung Senate as a legislature, iba yung Senate as a trial court. As a trial court, kahit nagbago yung ibang mga judges, no, ay magpapatuloy pa rin yung kaso na na-file, no? Yan yung mga permutations, no? Pero hindi naman tayo abogado kaya nagpapanggap Oh, lang but tayo na may speaking of, alam. no, but in fairness, Senator Trillanes' point is, it is within the power of the Senate to also agree upon the procedures. Now, bakit ito importante? Yung iba na tumatakbo sa ilalim ng admin pero takot pa rin bumoto laban sa mga Dutertes, at least the one concessions they could give is to agree to certain procedures that could enable the right voting. You get what I'm saying? Like, sige, person X, alam ko takot ka pa rin bumoto laban sa mga Duterte kahit nasa admin ka. So as a compromise, in the meantime, at least agree ka to a procedure for the trial that at least creates the conditions for the final positive vote to come in, right? I mean, ang daming pwede mo i-slice yan eh, di ba? Tama, tama. Tayo Oh, mag-slice eh. tama. So that's what I'm Oh, thinking. So tama. tama actually yung sinasabi ni Senator Trillanes na it is within the power of the Senate to create the procedures that could create the best possible outcome also at some point, di ba? Yes. Doon siguro pwede magmasahe. Oo. Isa rin possible na game changer. Paano pag sabi ni SecGen ng House, hindi na niya hihintayin yung fourth impeachment complaint. No? Kung hindi siya darating this week, next week, i-refer na niya yung tatlo na impeachment complaint sa Speaker at sa Justice Committee. Ngayon, pag na-refer mo na yan, then pwede nang sabihin ng Kongreso, lifted na yung bank secrecy laws at pwede na pag na-lift na yan, pwede nang buksan yung mga bank account Big issue. ni Sarah at yung mga relatives niya na link sa kanya para tignan kung meron ba talagang pumasok na mga questionable na mga accounts, no, na galing dun sa sinasabi ni Senator Trillanes na drug lords, pogo lords, no, etc. At yan ay pwedeng makapressure sa Senado na to act accordingly. Dahil magmumukha silang defender ng mga isang na-impeach na may connection sa drugs, may connection sa illegal gambling, no, hindi lamang sa EJK, etc., etc. So, pwedeng maging game changer yan pag nabuksan. At dahil pag nakita ng tao na totoo pala na may mga drug lords na nagpasok ng pera dito at ang laki pala ng laman ng kanilang kwan, then pwedeng lumaki yung support
for impeachment sa mga mamamayan. At dahil kung lalaki yung support na yan, syempre papakinggan yan ng mga politiko, especially yung mga senators na tatakbo sa next election. By the way, sir, I don't know if you got to mention it. Actually, may bagong survey na rin ang Okta. At pinapakita dito na President Marcos Jr. maintains majority public trust and approval. So mas mataas siya dito sa Okta survey kaysa dun sa Foundation. Bumaba ng 10% ang Yeah. Vice Uh, President. but the VP rating continues to decline in fourth quarter of 2024. So actually, we have another survey showing na humihina si Sara Duterte. Kasi may mga henyo dito na kadidiyas sinasabi na, ang ka na naman kayo ni Sir Ronald. Sabi niyo humina si Sara. O bakit ngayon nagpapanik daw kayo? Hindi, hindi yata nila napakinggan yung part na yun nga yung problema eh. Humina na nga mga Dutertes. Hindi pa rin tinetake advantage nung kabila. So actually, and this is what I appreciated with our conversation with Cello. By the way, it was very constructive. It was very interesting. Beautiful conversation. Great conversation. No, actually, kasi Sir Ronald, ang pinaka-worry natin dito, di ba, is that yung mga progresibo, yung mga palaban, at to a certain degree, yung mga katulad mo at katulad ko, who are all out supporting accountability and justice, baka tayo ang nagpapagamit dahil yung mga trapo ang ayaw gumalaw. So umaasa sila sa mga independent pundits, yung mga maingay na katulad natin, sa mga palaban ng progresibong mga legislators. Hindi kaya, Sir Ronald, Hindi politically correct. na hindi politically correct, pero may politically correct version din. Pero hindi kaya yun ang baka risk na dahil the good guys are doing their job, the not so good guys are just slacking off? I mean, what is your read of that? Yeah, ang problema ko kasi ay lagi ko naman sinasabi, parang kwanto labanan ng perdigana. Yung mga forces at play ay paramihan ng pagkakamali, hindi pagalingan, no? Kaya ganun ang Race to the labanan. bottom. Oo. 'Di ba? Halimbawa, the government already had Duterte's had them on a corner, no? They're just about to go for the jugular or let the Damocles swords fall on their heads, no? Pero parang biglang nabitin. Biglang 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 yung kanilang jugular ang naging vulnerable, no? Yan yung So plot twist how eh. how can that happen almost overnight, no? So so Ito uh, yung, pero ito yung parang uh, mga Squid Game na akala mo panalo na. Ito na, panalo na, biglang last minute sumablay, di ba? oo. Parang So ganun na yan. yan yung problema, no? At hindi dahil parehong magaling, no? Dahil nga ah, parehong parehong mahina. Iba Uy, sana yung sasabihin ko eh. Iba sana yung sasabihin ko eh. Pero hindi, ayan, hindi. Sir ano na Ronald, lang, parehong mahina. So, yun let me save you. pero sa ganyang klaseng labanan kasi, Richard, kung parehong mahina, parehong kinakapos, ay kung sino yung pinaka-aggressive, kung sino yung pinaka-ruthless, baka yun yung mag-dominate. No? Baka yun yung makabuelo. No? Dahil kung pantay sa IQ, pantay sa intellect, no? Pantay sa common sense, no? From the bottom. Etc.